Alam natin na ito si Cedric Barefield ang isa dun sa mga players na matagal nang inaasahan na sasali sa PBA draft. Marami nga nagsasabi na yung quality nito si Barefield ay para si Stanley Pringle nung kabataan niya. Kaya napakaraming mga teams ang gustong makakuha dito. At isa na dyan syempre, itong Magnolia Chicken Templados. Ang tanong, kung ito ay magiging tinatawag natin na possible. Dahil syempre, kung kukunin mo itong si Cedric Barefield, unang-una kinakailangan ay meron kang mataas na posisyon sa draft. At pangalawa, kinakailangan din natin isipin na ito si Barefield ay isang dahilan kung bakit yan hindi sumasali dito sa PBA ay dahil ang laki ng nakukuhang offer sa iba't ibang bayan. Sa ngayon nga, itong si Barefield ay meron daw offer mula dito sa Taiwan at sa Mexico. Kaya nagdadalawang isip kung sasali sa draft. Ngayon, kung ikaw ang Magnolia at talagang gusto mong makuha itong si Barefield, dapat siguro ay masiguraduhan mo na yung kukunin mo na player ay makapaglalaro talaga ng mahusay at maibibigay yung kailangan mo. Alam natin kayang gawin niya ni Barefield. So sa tingin ko kung gusto ng Magnolia na talagang maglaro ito si Barefield sa kanila, opera nila to 1 million a month. Kaya naman yan ang budget ng SMC. At kung gagawin nila yan, pagkatapos ay hilingin nila yung draft pick ng Terra Firma, mapupunta sa kanila yan. Dahil syempre, itong Converge, ang kukunin niya sa number 1 si Justin Baltasar. Itong Blackwater, ang kukunin niyan big man din. Either itong si Kai Balungay, o si Will Gosum, o si Michael Phillips. Dahil yan ang kinakailangan ng TNT. So pagdating sa number 3, pwede nang makuha ng Magnolia itong si Cedric Barefield. Kaya sa tingin ko, magiging magandang addition yan sa kanilang lineup. Basta lakihan nila ang offer para dito, para to ang kapina. Pagkatapos ma-eliminate ng San Miguel Beer, actually nawali sila. Sinabi nitong si Coach Yeng Yao na sila ay mayroong bagong plano dito sa darating na PBA draft at iyan ay ang pagkuha ng big man. Alam natin na marami ng big men actually ngayon. Itong Rain or Shine nila sa Painters, si Kit Datu nandyan, si Santi Santillan, itong si Bobelga of course. Pero mukhang gusto pang dagdagan yan nitong NLEX, itong Rain or Shine. At of course si Luis Villegas hindi pa nga nila nagagamit dahil meron tong ACL. Pero makapaglalaro na next season yan at pag nagkataon, magkakaroon ng Twin Towers itong Rain or Shine. Pero sinabi nila na hindi pa raw yan sapat at gusto nila itong dagdagan pa. At yan ngayon ang dahilan kung bakit sa darating na draft ay kukuha sila ng big man. Sa ngayon, syempre, kung makakakuha ng big man ng Rain or Shine, makapagdadagdag yan. Dahil ang purpose talaga ay makahanap ng pwedeng ibantay dito kay Junmar Fajardo na siyang pinoproblema ng lahat ng teams ngayon. Maliban lamang siguro itong Barangay Ginebra na mayroong Stan Hardinger at itong TNT na may Brandon Roser at Kelly Williams. Sa ngayon, sinabi ni Coach Yeng Yao hindi pa niya madetermina kung sino ang kukunin dahil ito'y magdedepende kung sino available. Dahil alam natin, kapag nagsimula yung draft, yung mga top teams dyan sigurado na big man ang kukunin. For example, itong Converge, itong Blackwater, Terra Firma, Phoenix, Northport, yan yung top 5 picks kaya malamang dyan mapunta yung big men. Ngayon, itong Rain or Shine, mag-aabang na lamang kung sino pang matitira para sa kanila. At yun ang magagamit nila para makuha nila ngayon. Kaya tignan natin kung sino ang pwedeng makuha ngayon nitong Rain or Shine Elasto Painters na big man. Kung sakasakali nga, magkakaroon sila ng tsansa na tinatawag natin na at least makakompete dito sa SMB.